Alam kong hindi ako ang tipikal na bida sa mga kwento ng tagumpay. Hindi ako galing sa mayamang pamilya. Wala akong matayog na diploma at higit sa lahat, janitor lang ang nakalagay sa ID ko nang unang pumasok ako sa Sterling Heights Hotel and Suites. Ang pangalan ko ay Miguel Migs Yamado, 22 taong gulang, panganay sa 4 na magkakapatid at lumaki sa isang maliit na barangay sa Tarlac, kung saan ang pinakamalaking pangarap na kadalasang naririnig ko ay ang makapag-abroad o makapagtrabaho sa mall. Pero nang yumuko ako para pulutin ang nalaglag na resibo nung unang araw ko bilang janitor, may mas malalim akong dasal. Panginoon, bigyan mo po ako ng pagkakataong maiahon kahit papaano ang pamilya ko. Pagod na noon si Mama. 3 ulit sa isang linggo ang labada ng uniforme at barong Tagalog ng mga kapitbahay, habang si Papa naman, na dating karpintero, ay hirap nang humawak ng martilyo dahil sa rayuma. Gaya nang marinig kong may bakante sa housekeeping ng Sterling Heights, kahit 2 oras ang biyahe, di na ako nagdalawang isip. Tinawagan ko kaagad ang numero sa flyer. Pagka-encode ko pa lang ng personal na impormasyon sa lumang computer nila sa HR, ramdam kong ikokumpara ako sa iba pang aplikanteng may TESDA NC2. Wala rin akong karangyaang pang-interview. T-shirt kong may kupas na logo ng paborito kong banda at slacks na hiniram ko pa kay Papa. Subalit lumabas akong may hawak na kontratang tatagal ng 6 na buwan. Probationary janitor, minimum wage, may libreng dormitoryo sa likod ng hotel. Ang Sterling, na ang ibig sabihin ay purong pilak, ay kabaligtaran ng naramdaman ko ng unang beses kong masipat ang marmol na sahig ng Grand Lobby. Nagniningning ang chandeliers at nakaputing uniforme ang lahat ng receptionist. Samantalang ako, may supot ng walis tambot dustpan at may kasamang radyo na may malakas na "Alpha, copy!" bawat 5 minuto. Gayunpaman, pinangatawanan ko ang pagiging guardian ng kalinisan, sabi nga ng supervisor kong si Kuya Dindo. Mula alas 7 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw, palihim kong minamasdan ang mararangal na panauhin. Mga negosyanteng nakasuit, mga artistang nakaitim na shades kahit bisoras na ng gabi. At kinukwento ko kina Mama sa text kung gaano kaganda ang lubi. Ma, parang palasyo ang ilaw, tapos yung elevator, wala kang maririnig ni kaluskos. 1 buwan ang lumipas at naging bahagi ako ng graveyard team na kinabibilangan ni na Ate Nora na parang pangalawang ina naming lahat at ni Edgar na laging nagba-beatbox habang nagwawalis. Sa kabila ng pagod, nagawa kong tumabi sa unti-unting pagpapaaral sa kapatid kong si Jessa na nasa grade 10. Bawat sahod, kalahati padala sa bahay, ang natitira na may pampila sa karinderya at pambili ng load. Ngunit higit sa lahat, sinisikap kong mag-ipon ng kaunting pera para sa pangarap kong makapag-college kahit late bloomer. Unang Lunes ng Pebrero nang mangyari ang insidenteng nagbago sa takbo ng buhay ko. Alas 8 pa lamang habang nagpopolish ako ng floor buffer sa kahabaan ng pasilyo, narinig ko ang kaluskos ng mga sapatos at bulungan ng mga empleyado. Dumating na raw yung bagong may-ari ng kumpanya, sabi ni Joy, isang receptionist na palaging nakangiti kapag dumaraan ako. Sabi nila, batang negosyante raw yun, misteryoso. Hindi ko gaanong pinansin dahil nakasalang ako sa pagsisiyasat kung kaya ko bang makaperfect sa QA inspection mamayang alas 10. Pagsapit ng alas 9:30, tinawag ako sa radyo. Migs, pwedeng mag-back up ka sa Grand Ballroom, may last-minute event daw. Agad kong dinala ang mop at cleaning caddy. Pagbukas ko ng malalaking double doors, bumumad sa akin ang stage na may LED screen, floral arrangements na tila kasal, at crew ng event planners na taranta. Lahat sila nakapormal. Ako lang ang may kargang timba at pajama-style na pantalon. Sa isip ko, ay sos, anong gagawin ng simpleng janitor dito? Ngunit utos ay utos, mabilis kong sinimulan ang pagpuna sa gilid ng entablado. Doon ko nakita si Mr. Arnaldo Sterling, ang tagapagtatag at dating CEO na ngayon retirado na. Tinitingala ko siya, nakikita ko lang sa framed portrait sa hallway.
Maputi na ang buhok, may mabangong pabango at laging may baon na banyagang accented English. Lumapit siya sa akin, tumango at nagtanong, "Son, can you help me wipe this spot near the podium?" Napalunok ako, parang nabingi, pero mabilis akong "Opo, sir." Lumipas ang 30 minuto, isang maaliwalas na senyales ang sumiklab sa ballroom. Mga ilaw na kumukurap, tunog ng trumpeta mula sa speakers, saka dumagsa ang halos 100 top executives ng Sterling Group. Nakahilerang puting mesa, bawat isa may nakalitaw na pangalan, CFO, COO, VP for Sales at iba pa. Habang naglalakad sila, sininyasan ako ni Ate Nora, "Miguel, dun ka sa likod ha, baka makita ka." Subalit si Mr. Sterling mismo ang kumindat sa akin at pabulong na nag-utos, "Stay close, dear boy. I'll need you on stage later." Nag-init ang tenga ko. Anong ibig niya sabihin? Maglilinis ako habang may program? Pinaliwanag ni Ate Nora na press conference pala iyon. Formal announcement ng transition of leadership. Sa isip ko lang, siguradong may ipapakilala silang foreign educated na apo o kaya'y Ivy League graduate. Sino ba naman ako? Janitor na halos mapudpud na ang daliri sa paghugas ng CR bowl. Tumunog ang wireless mic. Sumampas sa entablado si Mr. Arnaldo. Umalingaw-ngaw ang bulungan ng mga reporters. "Ladies and gentlemen," panimula niya, "today marks a new era for Sterling Heights Hotel and Suites and all its affiliates." Nagpalakpakan. Pinagitnahan ako ni Edgar at Joy sa likod. Parehong hindi maintindihan kung bakit hindi ako pinapag-back out. "Over the years," patuloy ni Mr. Arnaldo, "I have measured success not merely by numbers, but by character. The strength to persevere, the humility to serve, and the courage to dream beyond station." Tila ang bawat salitang binitawan niya ay tumatagos sa core ng pagkahuya po at sa lamig ng sahig na ilang beses ko nang kinuskos. That is why, sabay hitit sa suot niyang reading glasses, I am stepping down permanently. Naghiyawan ang crowd, nakatingin sa click of cameras, at tumigil ang mundo ko nang marinig ko ang sunod na binigkas ni Mr. Arnaldo. To pass the torch to someone who embodies these values more than any resume ever could. Sabay lingon niya sa direksyong kinaroroonan ko. Dumilim ang paningin ko. Impossible, bulong ni Joy. Ate Nora, natigilan. Pakiramdam ko'y bumagal ang oras. Naririnig ko ang sariling tibok ng puso kong parang drumline. He can't mean me. Ngunit tinawag niya, "Please welcome our new Chief Executive Officer, Miguel Llamado." Parang lumutang ako. Ilang hakbang lang ang layo ng stage, pero tila milya bawat hakbang. Nanginginig ang kamay kong may hawak pang basang pamunas. Umalingaw-ngaw ang collective gasp ng buong ballroom. Isang sabay-sabay na, "Ha?" Deadma ko sa mga anyay na kaawang ang bibig. Ang tanging narinig ko'y ang boses ni Mama sa imahinasyon ko. "Anak, magsikap ka at may gantimpala ang may kapal." Pag-akyat ko, tinapik niya ang balikat ko at bumulong. "This is not a prank. Tell them your story, son." Napatitig ako sa audience, mga datus ng kaperahan, mga mukha ng corporate hierarchy, at naramdaman kong, sa unang pagkakataon, hindi ko ngailangang yumuko. Huminga ako ng malalim at nagsalita sa mikropono. "Magandang umaga po. Ako po si Miguel Llamado. Dati po akong janitor dito." Hindi pa man ako nakakatapos ng pangungusap, tumulo na ang luha ni Ate Nora sa gilid ng bulwagan. Si Edgar kinagat ang labi, habang ang ilan nagahalong pagtataka at hiya sa sarili nilang panghusga. Pinakilala akong CEO, hindi dahil sa degree o pedigree, kundi sa karakter at sipag na sa mata ng nakararami maliit, ngunit sa mata ng may-ari, tila ginto. At diyan nagsisimula ang kwento ko, kung paano ang isang basang pamunas, sa malapista ng mga munting dasal at tiyaga, ay pwedeng maging korona ng pag-asa para sa buong pamilya at kalaunan para sa buong kumpanya. Pero bago ko mailahad kung paanong naging posible ang lahat ng iyon, ang mga lihim na masalimuot na dahilan ni Mr. Arnaldo, ang pagsasanay na inihanda niya sa akin ng palihim, at ang reaksyon ng Board of Directors, hayaan niyo munang ibahagi ko mamaya ang lahat sa bahagi 2 ng tunay na istoryang ito.
Hindi pa man tuluyang nagsasara ang kurtina ng entablado, kinuyom ko na ang hangin sa aking dibdib. Parang may sumabog na fireworks at sabay-sabay na pumunit sa katahimikan ang mga bulong, hiyaw at paghagigikan ng mga bisita. Pero habang nagliliparan ng opinyon sa ballroom, si Mr. Arnaldo Sterling ay nakangiti lang sa tabi ko. Wari isang maestro na alam ang bawat kumpas ng sariling orkesta. Hinawakan niya ang siko ko at sa pinakamaamong tono ay bumulong. "You did well, hiho. Now, the real work begins." Pagkababa namin ng stage, sinalubong kami ng executive security. Halos hindi pa ako nakakabawi sa pagkabigla nang maramdaman kong pinapagitnaan na ako ng 2 taong may earpiece, para bang bigla akong naging mahalagang kargamento. Sa labas ng backstage lounge, naroon ang board of directors. Dahil sa kasanayan niyang magbawas ng tao kapag bumaba ang kita. Nakatakas ang isang kilay niya. Batas sa mukha ang alinlangang pinipilit niyang ikubli sa pakunwaring ngiti. "Congratulations, Mr. Yamado," bati niya. Pinahaba ang mister parang patalim. "I assume you're ready for the immersion plan we discussed?" Saglit akong napatda. Immersion plan? Tila may libro sa isip ko na biglang nagkabuklat sa pahina kung saan nakasulat ang mga tanghali at madaling araw na pag-uusap namin noon ni Sir Arnaldo habang nagpupunas ako ng bintana sa veranda. Lagi niya akong tinatanong sa kaswal na tono, "Migs, paano mo ireresolba ang problema ng guest complaints kung kulang sa tao?" Akala ko'y simpleng usisa. Hindi ko naisip na exam pala yun para sa isang mataas na posisyon. Pinakintal niya ang eksplanasyon. Matagal na raw akong minamanmanan, hindi lang dahil naglilinis ako ng masinop, kundi dahil sa paraan ng pakikipag-usap ko sa mga tao. May isang beses daw kasing pumalya ang Central AC Systems at ako mismo ang nagkusang sumama sa engineering team para magpunas ng tumutubong hamog sa mga vent. Kahit wala sa job description ko, doon niya sinabing nakita ang leader na naglilingkod. Nakakataba ng puso, oo, pero nakakatakot din sapagkat hindi ito larong pambata. Buhay at kabuhayan ng libu-libong empleyado ang nakasalalay sa bawat desisyong gagawin ko. Sa loob ng lounge, umuwesto kami sa isang mahabang oval table. Sa gitna'y may 3 pulang folder. Bawat isa'y may nakaukit na embossed logo ng Sterling Group. Yan ang blueprint, pahayag ni Sir Arnaldo habang inilalapit sa akin ang unang folder. Nandito ang 100-day transition program mo. Simula bukas, magto-turn over ako ng signatory powers, pero advisory role na lang ako. Mula sa pag-order ng tissue hanggang sa pagpirma ng multi-million peso renovation deals. Pipirma ka kung kaya mong panindigan. Mula sa sulok ng aking mata, nahagip ko ang pagsimangot ni Attorney Tan. Samantala, si Miss Letty Velasco, ang CFO na kilala sa hotel bilang Iron Lady, ay lumapit at mahinahong idinagdag. "Miguel, gusto kong malinaw, hindi lahat dito sang-ayon. Pero ako, numbers person, naniniwala sa data. Nakita ko ang attrition sa housekeeping bumaba mula nang dumating ka at tumaas ang guest satisfaction sa gabi. Hindi aksidente iyon. Gawin mong global yung effect na yan at magsisilbi kang patunay na may saysay ang meritocracy." Tumango ako kahit kumakabog ang puso. Sa loob-loob ko, parang sinisigawan ko ang sarili. "Lord, bakit ako? Pwede po bang pahiram muna ng confidence?" Pero sa halip na pangingibabawa ng nerbiyos, kinapitan ko ang pinakaunang aral na itinuro ni Mama. Kung ano man ang ibinigay ng Diyos, huwag takbuhan, paglingkuran. Kinagabihan, bumalik ako sa lumang dormitoryo sa likod ng hotel. Bumungad agad si Edgar. Nakahawak sa wanestambo pero hindi na nagbi-beatbox. "Tol," mahinang usal niya. "Totoo? Ikaw na raw CEO?" Lumapit din si Ate Nora, bitbit ang platitong may kaseroles ang adobong buto-buto. "Anak, kumain ka muna. Alam kong hindi madaling lunukin niya mga nangyayari." "Hindi po ako aalis agad," sagot ko habang nakaupo sa mahabang bangkong pinagdaanan ng libo-libong pawis. "Kailangan ko po yung payo niyo araw-araw. Huwag kayong mahihiyang isumbong kung may mali akong desisyon." Napaluha si Ate Nora. "Baklasin mo man ang marmol sa labi, Migs. Huwag mong baklasin ang ugat ng pinanggalingan mo."
Yung pagiging mapagkumbaba. Yan ang pinakamagandang uniforme. Pagdating ng 10:00 ng gabi, kinabitan ko ng earphones ang cellphone at tumawag kay mama. Kagatlabi ko pang ibinalita. Ma, may kailangan po kayong malaman. Hindi na po ako janitor. CEO na raw po ako. Saglit na katahimikan tapos narinig ko ang pag-uga ng pinagtagpit-tagping ventilador sa bahay. Umiiyak si mama. Ilan nanginginig ang signal sa bawat hikbi. Anak, sabi niya, mapalad kami pag nakakain tayo ng kompletong ulam. Tapos ngayon, CEO ka? Sa di inaasahang pakiusap, hiniling niyan sabihin ko raw ng buo ang job title ko ulit para daw ma-record niya at marinig ni Papa bukas. Napatawa ako. Doon ko naunawaan na higit pa sa pera, ang pag-asa ang pinakamasarap ipadala sa probinsya. Hindi ko alam kung ilang minuto pang nagtagal ang tawag. Paulit-ulit kong narinig si mama na binabanggit ang tanong na, sigurado pa bang papayag yung mayayaman na sila'y pangunahan ng dati nagmamop ng sahig? At paulit-ulit ko ring sinabi, ma, baka iyon ang leksyon ni Sir Arnaldo. Hindi kung sino ka sa simula ang sukatan, kundi kung paano ka maglingkod habang umaakyat. Sumunod na umaga, 7:00 pa lang, nakaupo na ako sa loob ng boardroom. Sa harap ko, naka-flash sa 85-inch TV ang slide na may pamagat na First 90-Day CEO Roadmap, Elevating Service from the Ground Up. Humihigop ako ng kape habang nagbabalik tanaw. Mga taong nagkamali ng tingin sa akin kagabi. May nakakunot noo, may nagkukubling nahihiya, may nagtatago ng inis. Ang plano ko'y simple pero matapang. Housekeeping shadow program. Ipapa-experience ko sa lahat ng department heads ang isang gabing pagiging janitor para maramdaman nila ang ugat ng serbisyo. Open door feedback hour, oras kada linggo, kung saan pwedeng lumapit ang pinakamababang ranggo ng walang pa-appointment. Scholarship fund para sa skilled but under-resourced staff. Bahagi ng sariling sweldo ko ang unang puhunan. Pagtuntong ng 8:00, isa-isang pumasok ang board. Sino Madam Velasco kay agad bumati, pero si Attorney Tan hindi pa rin maalis ang pagtitig na wari sinisilip kung may tago akong cheat sheet. Naupo ako, ngumiti at nagsimula. Magandang umaga po. Bago ako mag-report ng financials, nais kong ikuwento kung paanong ang isang basahan ay naging susi ng transformation. At dito, bumalik ang alaala ng unang araw ko sa trabaho. Kung paano ko tinanggal ang gum sa carpet ng conference room at nagkapasa ang tuhod ko. Ngunit wala ni isa mang nakatingin. Ngayon, lahat ng mata nakatutok sa akin. Doon ko naisip, sa bawat patak ng pawis na dati walang nakakakita, may Diyos na bumibilang. Habang nagpapatuloy ang presentasyon, napansin kong nagbabago ang ekspresyon ni Attorney Tan. Mula sa mapanuring pagkukunot, naging maingat na pakikinig. Nang matapos ako, tumayo si Madam Velasco at nagpalakpak. Sumunod ang 2, 3, hanggang sumambulat ang palakpakan. Ngunit bago pa ako makalabas ng silid, humabol si Attorney Tan at mahinang nagtanong, Miguel, naniniwala ka bang sapat ang kababaang loob para pamunuan ang multi-billion peso empire? Mumiti ako, tangan ang natutunang lakas. Sir, kababaang loob ang ugat, pero disiplina at malasakit ang mga sanga. Kapag pinutol mo ang ugat, matutuyo ang lahat, kahit gaano pa kalaki ang puno. Hindi sumagot si Attorney Tan, ngunit nakita kong tumaas ng bahagya ang sulok ng kanyang labi. Wari hindi pa tapos ang kanyang pagsusulit sa akin, pero nagsisimula ng mabasag ang yelo. Kinahapunan, bumalik ako sa grand lobby. Bitbit ko pa rin ang dati kong mop bucket. Inaasikaso ako ng bellboy, ngunit tinanggihan ko. Gusto kong ako mismo ang maglinis sa gilid ng pader kung saan madalas matapunan ng kape, para maramdaman kong hindi nagbago ang lalim ng trabaho. Napadaan si Sir Arnaldo, suot ang straw hat na paborito niya tuwing tanghali. Hiho, aniya, remember, the higher you go, the clearer the floor should be, because everyone's eyes are on your footprints. Habang sinisip-sip ko ang matabang kape, iyon pala ang lasa ng libre sa executive pantry. Napatingin ako sa relos, 5:00 na. Kinusot ko ang palad, may kalyo pa rin mula sa kahapon. At bigla kong naisip ang susunod na hamon. Bukas, unang araw ko bilang opisyal na signatory ng payroll. Paano kung magkamali ako? Paano kung pinutol ng malakas na tunog ng notification sa telepono ko ang pag-alala? Kuya, proud na proud kami sa'yo. Mensahe yun ni Jessa.
na may kasamang litratong nakaprint sa bond paper ang screenshot ng live stream ng announcement. Nakapaskil na sa dingding ng aming barrio hall sa Tarlac. Hindi ko napigilan ang tawa at luha. Noon ko naunawaan na ang tagumpay ng isang tao ay parang batong inihagis sa tahimik na lawa, gumuguhit ng alon, umaabot hanggang tampang na hindi niya nakikita. Sa totoo lang, hindi ako agad nakatulog noong gabing iyon. Nagpalit-palit ako ng posisyon sa lumang kama ng dormitoryo. Kama na kung tutuusin ay dapat ko nang iwanan dahil may inilaang executive suite si Madam Velasco para sa bagong CEO. Pero kumapit ako sa simpleng kotson. Tila kasama iyon sa ritual na nagpapaalala kung saan ako nagsimula. Inilapat ko ang palad sa kalyo ng kaliwang hinlalaki. Saglit na pinikit ang mata. At tahimik na nagdasal. Panginoon, kung panaginip man ito, huwag niyo pong hayaan na magising ako ng walang natutunang aral. 4:30 ng madaling araw, oras na dati kong sinisimulan ang pagpupunas ng hallway, nagising ako sa tunog ng alarm clock ni Edgar. Bago pa man niya napindot ang snooze, bumangon na ako at inunat ang mga braso. Tol, di mo na kailangang gumising ng ganito kaaga. Natatawang bulong ni Edgar habang kinakamot ang kulot niyang buhok. Sumagot ako, mas lalo kong kailangan bro. Ngayon buhay ng marami na ang hawak ko, hindi lang mop. Nagpalit ako ng simpleng polo at maong. Walang logo ng kumpanya, walang badge, dahil may naisip akong unang hakbang. Personal kong susuyurin ang mga department bago magsimula ang opisyal na business hours para makita ko kung paano talaga gumagalaw ang hotel kapag wala ang mga boss. Backpack lang ang dala ko. Wala pang laptop o leather briefcase gaya ng iba. Gusto kong ang unang impresyon sa akin ng mga empleyado ay tao muna bago titulo. Mula sa oridor, dinig ko agad ang ugong ng ginagamitan ng industrial press. Bumabaga ang singaw at humahampas sa ilong ang amoy ng sabon at mainit na tela. Nakasalampak sa harap ng washing tunnel si Kuya Rodel, pawisan, kasing tanda na halos ni Papa. Good morning po, bati ko. Napalingon siya, napatalas ang kilay. Ay sir, Miguel, pasensya na sa ayos ko ah. Ngumiti ako, kayo po ang boss ko rito kuya. Maari ba akong tumulong kahit sandali? Halos mangudnonggod siya sa hiya. Ngunit tinanggap ang alok. Sa loob ng 30 minuto, natuto akong magtupi ng bedsheet na kasing haba ng makabagong telon. Nagmistulang origami sa malalapad kong kamay. Pinagmasdan ako ng mga kasama niya. Nagbubulungan, pero nang makita nilang hindi ako nagbibiro, unti-unti silang ngumiti at nagkwento. Mula sa laundry, dumiretso ako sa kitchen receiving area. Inabutan ko roon si Chef Alan, may itsurang laging seryoso, na kumakarga ng kahong may label na Norwegian salmon. Hangos siyang lumapit nang makita ko. Sir Miguel, bakit hindi niyo po sinabi? May meeting po kayo mamaya sa board ng 10:00. Sumagot ako. Alam ko, chef, kaya dito muna ako. Gusto kong tiyakin na sariwa talaga ang pumapasok na karne at gulay. Sinuri namin ang shipment. May isang styro box na halos natutunaw ang yelo. Ibig sabihin, ilang oras nang na-delay. Tahimik akong naglabas ng cellphone at kinuna ng litrato, kasabay ng pagtala ng oras sa logbook. Kinapik ko si Chef Alan. Umpisa pa lang yan ng housekeeping audit na pinalawak. Paki-flood natin sa procurement at supplier. Kumislap ang mata niya, parang may nakita siyang kakampi. 8:00, nasa backup generator room na ako, kasama ang 2 bagitong engineer na sina Billy at Marlon. Nakaharap kami sa panel kung saan pula na ang indicator light. Diesel level 24%. Sabi ni Billy, Sir, scheduled refill pa po next week pero sakto lang yan. Umiling ako, kapag nag-brown out at humaba ng 5 oras, luluhod tayo. Ayusin natin bago pa maging krisis. Doon ko ipinaliwanag na ang unang utos ko bilang CEO, proactive maintenance, hindi reactive. Tila pumalakpak ang pagkatao ni Marlon. Bagitong graduate na dati raw hindi pinakikinggan ng lumang boss nila. Sinulat niya sa maliit na logbook, action item, increase generator diesel threshold to 50% minimum. Natapos ko ang mini immersion tour, bandang 9:30, pawisan pero inspirado. Nag-quick shower ako sa staff locker room.
Mas gusto ko pa rin gamitin iyon kesa sa executive gym. Nagpalit ng puting kamisa de chino at dark blazer na hiniram ko pa sa inventory ni Sir Arnaldo. Simple pero malinis. Tapos, lumakad ako papuntang boardroom, bitbit ang dalawa kong armas. Isang USB na naglalaman ng Root Level Insights Report at isang itim na ballpen ni Papa na may nakaukit na Lamado Carpentry since 1986. Meeting number 1. Executive Committee Briefing. Pagbungad ko pa lang, nakasandal si Attorney Ben Tan sa swivel chair. Nakapulupot ang mga daliri sa mug ng kape. Sa kaliwa niya si Madam Velasco, may hawak na tablet. Sa kanan, si Ginoong Paulo Yu, VP for Marketing. Nakatawa ngunit halatang nag-uumpog ang tatlong brow lines sa noo. Mag-uumpisa na tayo, sabi ni Attorney Tan. At sinenyasan akong pumwesto sa unahan. Pinindot ko ang remote. Lumitaw sa screen ang unang slide. Ang sulok na di nakikita, mga pagsubok mula sa pinakamababa. Hindi ko sinimulan sa ROI o projections. Sinimulan ko sa litrato ni Ate Nora na nagpo-polish ng elevator mirrors. May caption, 1,024 mirrors cleaned nightly. Zero recognition. Umikot ang tingin ko sa loob ng conference room. Marahang nag-exhale. Ladies and gentlemen, panimula ko. Ito ang itsura ng tagumpay na madalas nating hindi napapansin. Kung malinaw ang salamin, mas maganda ang selfie ng guest, mas mataas ang posibleng post sa social media. Pero sino ang kumikintab? Hindi nakikita sa financial model yan, pero ramdam sa dulo. Bumunot ako ng maliit na bote ng alkohol at cotton pad, sabay pahid sa dulo ng mesa. Pinakita ko sa camera ng laptop na may manipis na alikabok.